May nagsabi na ba sa inyo na ang guyabano daw ay kayang pumatay ng cancer cells ng mas malakas pa kaysa chemotherapy? Kaya naman maraming tao ngayon ang umiinom ng guyabano juice, gumagawa ng guyabano tea mula sa dahon at ginagamit ito bilang parang natural na gamot. Pero ang tanong, totoo nga ba talaga ito? O isa lang itong claim na kumakalat sa internet? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng science tungkol sa guyabano. Ako po, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong YouTube uploads. Ngayon, simulan muna natin sa basic. Ano nga ba ang guyabano? Ang guyabano ay isang prutas na karaniwang makikita dito sa Pilipinas. Kilala ito sa lasa nitong matamis na medyo maasim at kadalasang ginagawang juice, shake o kinakain mismo bilang prutas. Pero hindi lang yung prutas ang ginagamit. Sa traditional medicine, pati yung dahon, balat at buto ng guyabano ay ginagamit din bilang halamang gamot. Lalo na yung dahon na kadalasang pinapakuluan at ginagawang tsaa o tinatawag na guyabano leaf tea. Ngayon, bakit nga ba ito sumisikat? Isa sa mga dahilan ay ang kumakalat na impormasyon na ang guyabano daw ay may kakayahang pumatay ng cancer cells. May mga articles, videos at post online na nagsasabing ito raw ay natural cancer cure. At dahil dito, maraming tao ang umaasa at nagsisimulang gumamit ng guyabano bilang alternatibong paraan ng paggamot. Pero dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Saan ba talaga nanggaling ang claim na ito? At may scientific basis ba ito? Yan ang ating pag-uusapan. Puntahan naman natin yung science behind. Ano nga ba ang laman ng guyabano? Ang guyabano ay may tinatawag na mga compounds na ang tawag ay acetogenins. Sa madaling paliwanag, ito ay mga natural chemicals na matatagpuan sa halaman na may kakayahang makaapekto sa cells. Sa ilang laboratory studies, napakita na ang acetogenins ay kayang pigilan ang energy production ng cells. Parang pinapatay nila ang power supply ng cells. At dahil dito, napansin ng mga researchers na mas naaapektuhan nila ang mga rapidly dividing cells katulad ng cancer cells. Dito nagsimula yung claim na ang guyabano ay maaaring may anti-cancer effect. Pero take note ha, ang mga study na ito ay kadalasang ginawa pa lang sa laboratory setting, tulad ng test tube o sa mga hayop, hindi pa sa actual na tao. At isa pang importante, yung concentration ng compounds na ginagamit sa mga studies ay kadalasang mas mataas kumpara sa mga nakukuha mo lang sa pag-inom ng guyabano juice o tsaa. Kaya kahit promising pakinggan, hindi ibig sabihin nito na automatic na magiging gamot na ito sa cancer. Kaya sa next na pag-uusapan natin kung totoo nga bang nakakagamot ng cancer ang guyabano. Ang sagot, base sa kasalukuyang ebidensya. Wala pang sapat na patunay na ang guyabano ay nakakagamot ng cancer sa tao. Oo, may mga laboratory studies na nagpapakita na ang compounds ng guyabano ay may epekto sa cancer cells. Pero tandaan natin, iba ang nangyayari sa laboratorio kumpara sa katawan ng tao. Sa ngayon, wala pang well-established clinical trials na nagsasabing ang guyabano ay effective at safe bilang treatment para sa cancer patient. At ito yung importante.
ang paggamit ng guyabano bilang kapalit ng standard cancer treatment tulad ng chemotherapy, radiation o surgery ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Kasi habang umaasa tayo sa isang remedy na hindi pa proven, maaaring lumala ang kondisyon ng pasyente. Pero para maging fair, hindi rin nating sinasabing walang potensyal ang guyabano. Ang sinasabi lang natin ay kailangan pa ng mas maraming pag-aaral bago ito makonsider na tunay na gamot. Kaya kung ikaw ay may kakilalang may cancer, ang pinaka-safe at pinaka-recommended pa rin ay sundin ang advice ng doktor at ang standard medical treatment. Pwede mong i-consider ang guyabano bilang supplement pero hindi ito bilang kapalit ng gamutan. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang mga side effects na maaari mong maranasan sa pag-inom ng guyabano. Ito yung hindi masyadong napapag-usapan. May side effects ba ang guyabano? Dahil natural ito, maraming tao ang nag-a-assume na safe ito kahit gaano kadami ang inumin. Pero hindi po ganun palagi. Sa ilang pag-aaral, napansin na ang sobrang pag-consume ng guyabano, lalo na yung dahon, ay maaaring may epekto sa nervous system. May mga reports na inuugnay ito sa mga sintomas na kahawig ng Parkinson's disease tulad ng panginginig at problema sa paggalaw. Ito ay posibleng dahil sa compounds ng guyabano na maaaring makaapekto sa nerve cells kapag mataas ang exposure o pangmatagalan ang paggamit. Bukod pa dito, maaari rin itong magpababa ng blood pressure, makipag-interact sa mga ilang iniinom nating maintenance. Kaya kung meron kang iba pang iniinom na gamot, mas mainam na ito ay i-disclose ninyo o sabihin ninyo sa inyong mga doktor. Bukod pa dito, hindi po lahat ay maaaring uminom ng guyabano bilang herbal preparation. Kaya naman, sino ba ang dapat na mag-ingat? Ang mga tao na may iniinom na maintenance, may problema na sa atay o sa kanilang kidney, mga buntis o nagpapasusong ina, o kaya naman ay may existing na sakit. So di ba kaya kahit herbal, hindi ibig sabihin na pwede na itong inumin ng walang limitasyon. Importante pa rin ang tamang impormasyon at pag-iingat. Ngayon, kung nagpaplano ka na uminom ng guyabano, paano nga ba ito dapat gamitin o inumin? Kadalasan ang ginagawa ng iba ay gumagawa ng guyabano leaf tea. Pinapakuluan ang dahon at iniinom ito. Pero tandaan, wala tayong standardized na dosage pagdating dito. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang lakas o concentration ng iniinom mo. Kaya kung iinumin mo man ito, gawin lang ito in moderation, huwag aaraw-arawin at huwag sosobrahan ang dami. Pangalawa, huwag itong gawing kapalit sa prescribed medication mo. Kung may iniinom kang maintenance, lalo na kumpara sa blood pressure, diabetes, o sa iba pang kondisyon, importante na hindi mo ito papalitan ng basta-basta ng herbal remedy. Pangatlo, makinig sa katawan mo. Kapag may nararamdaman kang kakaiba tulad ng panghihina, hilo o ibang sintomas, mas mabuting itigil muna at kumonsulta sa doktor. At pinaka-importante, kung may seryoso kang sakit tulad ng cancer, huwag kang aasa lang sa mga nababasa online o napapanood sa social media. Mas mabuti pa rin ang kumonsulta sa healthcare professional para sa tamang gamutan. Sa madaling salita, pwede mong i-consider ang guyabano, pero dapat may tamang kaalaman at pag-iingat. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak mo na naniniwala sa mga ganitong impormasyon para mas marami tayong matulungan na magkaroon ng tamang kaalaman. Muli, ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Ingat po kayo palagi. Bye!